Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon at sa ating mga pagbasa, inaanyayahan tayong sundin ang Panginoon. Umaasang wala nang ibang magiging pinakamahalagang bagay. At ang lahat ng meron tayo, lahat ng kung ano tayo, ay naaayon, hinuhugis ng ating oo sa Kanya, ng ating pagpapakabuti, ng ating paninindigan sa ating pananampalataya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop, ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ng aking banal na pangalan. Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin
Matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sing tatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno, at di maililigtas na mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay itinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasan sa kanilang nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos ang dapat dinggin kahit nang ayaw pumansin. Nagsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo.
Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulungan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Gaano ba tayo kabuo ang loob sa pagsunod sa ating Panginoon? Kung papansinin ninyo po at kung kayo'y nagsimba kahapon, yung ating mabuting balita ngayon ay bahagi ng mas mahabang pagbasa kahapon tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Pero ngayon, binibigyang diin yung dalang hamon at yung kinakailangang natin para sumunod sa ating poong Jesus Nazareno. No? Kung sa unang bahagi, may nagsabing alagad, "Saan po kayo pumunta? Sasama ako." Pero diniin ng ating poong Jesus Nazareno ang isang katotohanan. Walang komportableng buhay ang dala ng pagsunod. Mapapasok tayo sa mga sitwasyong hahamunin tayo. No? Kaya nga sinabi ng ating poong Jesus Nazareno, wala man lamang mapagtutulugan o mapagpapahingahan. Sa lahat ng sitwasyon, naririyan ang tawag upang ipahayag ang pananampalataya, upang gumawa ng mabuti. Kahit ang ibig sabihin nito, hindi tayo magkakaroon ng komportableng buhay. Sa ikalawang bahagi naman, sinabi niya, "Ipaubaya mo na sa mga patay. Huwag ka nang lumingon pabalik." No? Siyempre, hindi naman sinasabi nito na hindi natin ilibing yung ating mga patay. No? Pero, yung mga salita ng ating pong Jesus Nazareno, ang sinasabi niya, kung may makahahadlang man sa'yo sa nakaraan mo, kung may ibang bagay na lilingunan ng iyong kamalayan, na makahahadlang sa'yo sa pagsunod sa Kanya, lalo't lalo na kaharap mo na siya. Oo na lang ang hinihintay niya. Pagsunod na lang, pagbabagong buhay na lang ang hinihintay niya. Huwag mo nang balikan yun. Huwag ka nang pumunta sa ibang direksyon at baka hindi ka pa makasunod sa Kanya. At magandang tanungin, bakit ganito? Bakit parang para sa ating pong Jesus Nazareno, kailangan ngayon na. Kailangan buong puso ang pagsunod. Magandang pagnilayan, mga kapatid, ang unang pagbasa. No? At magandang basahin muli, no? Para mapag-isipan natin. Sa Israel, sinabi ng ating Panginoong Diyos, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Yung mga susunod na linya siguro, mas malapit sa atin dahil alam nating may mga pagkukulang din tayong ganito. Sila'y tiyak na parurusahan ko sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad. Kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas.
kawalan ng paggalang sa kapwa. Niyuyurakan ang mga walang kaya, ipinagtutulakan ang mahihirap, kawalan ng katarungan. Nakikipagtalik ang mag-ama sa isang babaeng nagbibili ng aliw, ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihigan sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng Diyos, sila'y nag-iinuman. Na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Kawalan ng paggalang sa dignidad ng tao sa kabanalan ng Diyos. Inuulit ko po ito dahil kung tutuusin, ang atin pong buhay ay marami ring pagkukulang. Pero ulit-ulit, binibigyan tayo ng pagkakataong bumalik sa Diyos. Magbalik loob, mapaayos ang buhay, ibalik yung kahulugan ng buhay. Dahil sa gawa ng pananampalataya, gawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ngayon ang hinihingi lang sa atin, huwag na tayong bumalik sa ganung buhay. Ituon na natin yung pansin sa pagsunod sa Kanya. Kung anuman at kahit anuman ang hinihinging kapalit nito. Dahil panigurado, kung titignan natin, napakaliit na hinihingi ng Diyos kumpara sa napakalaking bagay, sa napakalaking mga pagpapala, pagkakataong magbalik loob na iginawad niya sa atin. Hindi niya hinihingan ng kapalit. Pero ang pakiusap niya, huwag na tayong bumaling sa iba. Sa Kanya na lang. Sa kung ano yung mahalaga sa Kanya. Sa kung ano yung hinihingi niya sa atin. Dahil hindi rin naman ito para sa Kanya. Hindi niya kailangan ng lahat ng yan. Pero yung pagsunod sa Kanya, para kanino? Para sa atin pa rin. Para sa ikabubuti natin. Kaya naman sa pagpapatuloy ng banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana'y huwag na tayong bumaling sa ibang bagay. At isipin natin unang-una kung ano ang makatutupad sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kung paano tayo magiging mas malapit sa Kanya. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano yung mga bagay na dapat kong pagpasyahan, pagtuunan ng pansin, na kung saan mas mapalalayo ako sa makapahahamak sa akin at mas makalalapit ako sa ating Panginoong Diyos. Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang Kanyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala,
naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasa ng ating mga suliranin. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat sa Diyos at sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon.
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, may mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindot ka namin. Aral mo ang aming
sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranagan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranagan namin. Nuestro Padre